Sara, pinayagan na makalis at nandoon na siya sa dahig at makibalita lang tayo sa kung kamusta na si VP Sara and kamusta na yung kanyang ama dyan sa dahig. Pero ano ba, mag-agree ba kayo sa akin, mga bossing, na nakukulangan ako kay VP Sara in terms of yung pagtatanggol niya sa sarili niya? Kasi, although alam ko na malayo pa naman ang eleksyon, pero don't you think na it's time for her to stand her ground? Sana nanonood ka, VP. Ito, sa akin lang ito. Ang daming bumabati ko sa'yo. Ang daming nag-collaborate to malign you, papangitin yung image mo, to pull you down, and at least yung iyong chances to win sa 2028 elections somehow or somewhat ma-scratch nila yung surface or even deeper than that. So, yung nangyayari ngayon na hindi mo pagsasalita, ang iniisip nung ilan, kasi may kasabihan tayo na kapag ikaw ay nagsabi ng kasinungalingan, sa umpisa, hindi ka paniniwalaan. Katulad dito ni Trillanes, tingnan mo, for the past 10 years that he's been harping itong paninira sa inyo, walang naniniwala sa kanya sa 10 taon na yun. But dahil consistent siya, paulit-ulit siya sa sinasabi niyon, kahit ilang beses na siyang napahiya at hindi pinakinggan, tingnan mo ngayon, nagkakaroon siya ng following. Tingnan mo ngayon, may mga vloggers na nagpo-propaganda sa kanya. Tingnan mo ngayon, parang may mangilan-ngilan na naniniwala na sa kanya. That is because consistent siya sa paninira sa inyo. At ang isang bagay na inuulit-ulit mo, kahit na kasinungalingan ito, minsan nagiging totoo na ito sa pandinig ng tao dahil nga paulit-ulit niyang naririnig. Halimbawa, ako, sinabi ng nanay ko, pogi ako. Kahit alam ko namang hindi. Kahit sinasabi ng mga kaklase ko, hindi. Pero mas madalas kong naririnig sa nanay ko na pogi ako. Naniniwala ako na pogi ako. Alam mo yun? Kahit na may mga nagsasabi namang hindi totoo. So, ano ba yung sinasabi ko? Ang sinasabi ko is, ang daming nagpo-propaganda sa'yo. Hindi lang si Trillanes, buong kongreso nagpo-propaganda sa'yo. Tapos may mga vloggers pa silang binabayaran galing sa pera ng taong bayan para siraan ka. Pati mga artista, sports analyst, mga kung sino-sino, tinatarget ka. Ba't hindi ka sumasagot? Bakit napakalimitado ng mga sagot mo? Ako lang para lang sa akin, 32 million voted for you. Babanatan ka ni Luistro, babanatan ka ni De Lima, ilang mga politiko yan. Imaginein mo kung bawat banat nila, ilan man lang ang follower nila, ilan man lang ang constituents nila. Ganun lang karami yung nakikinig at naniniwala sa kanya. Ikaw, meron kang 32 million na bumoto sa'yo na naniniwala sa'yo. Imagine mo, bawat pagsagot mo kay Luistro sa katarantaduhang sinasabi niya, kay Ridon sa kagaguhang sinasabi niya, kay Leila de Lima sa mga kadimonyohan niya, 32 million ang reach nun, 32 million ang makakarinig nun, at 32 million yung matutuwa na sumasagot ka. Kaya ako, para sa akin, VP Sara, bagamat alam ko naman na hindi ikaw yan, hindi talaga kayo pala sagot Para sa inyo, kapag alam yung kasinungalingan, hindi na sinasagot Kaya lang ma'am, may nako-convert itong mga sinungaling kahit papaano May pera silang ginagamit. Ikaw, wala kang gagamitin pera. Hindi mo kailangan magbayad ng vlogger para lang depensahan ka. Ako nga, dinidepensahan kita, wala naman akong bayad na nakukuha Hindi mo kailangang sabihan yung mga magpaawa sa mga Duterte supporters kasi sinusundan ka nila wherever you go. Kahit anong gawin mo, nagtitiwala sila sa'yo. Pero gusto din namin na marinig ka at makita kang sumasagot sa lahat ng kagaguhan. Binabardagol ka nito, magaling ka man mambardagol. Bardagolin mo rin sila. Imagine, kung si Luistro magsasalita ng mga quotes sa hawak ko ang beat, may mga ganun-ganun pa siya. Sabi ni Popoy, may mga ganun siya. Kung sasagutin mo yun, sigurado ako mapapahiya si Luistro. Bakit? 32 million ang makakanood nung sasabihin mo. Masasaktan talaga siya doon. Baka sa 32 million na manunood sa mga lahat ng mga sagot mo sa mga kabalbalan nila, mga taga-distrito pa nila yun. Diba? Kaya ako, sana sumagot ka. Huwag ka nang umiwas. Wala na isinugal mo na yung sarili mo Papaano, Madam Inday, kung ma-impeach ka, hindi ka man nakasagot? Kailan ka sasagot sa mga paratang nila sa'yo kapag pinulitika ka na ng Senado? Paano kung lumusot ito sa Senado? Tapos paano kung magkabayaran ng malaki at itong mga senador, magbago ang kanilang isip at iboto nila na ma-impeach ka? Paano na? Kailan ka sasagot sa mga sa'yo? Sa proper forum pa din? Hindi na. Ang proper forum ngayon, social media. Kailangan, sagutin mo na lahat ng mga paratang nila sa'yo. Matalino ka naman Wala namang katotohanan lahat ng mga sinasabi nila sa'yo.
Oo, tsaka ano na eh, kumbaga ito na yung tamang pagkakataon, tatakbo kang presidente. Ngayon pa lang sinisiraan ka na nila eh. Maaga ka rin lang naman nagdeklara, panindigan mo na. Banatan mo na sila ng banatan, bardagulin mo ng bardagulin, dyan sumikat yung tatay mo eh. Sundin mo na yung path na yun. Oo, para sa akin lang madam, sumagot ka sa lahat, wag ka nang umiwas kasi hindi mo na kayang iwasan itong pagiging presidente ng Pilipinas. So ngayon pa lang, ipakita mo na yung pangil mo. Gusto namin yung Inday Sara na nagmumura noong natin, press conference natin. Yung Inday Sara na pinagtatanggol yung kanyang chief of staff na si Madam, sino ba yun? Oh, yung kanyang chief of staff. Oh, yung pinagtatanggol mo at yung abogado na yun. Gusto namin makita yung ganong Inday Sara, mga bossing. Gusto nating makita yun. So Inday, dapat sumasagot ka na sa lahat ng mga katarantaduhang binabato nila sa'yo. Tawagin mo si Trillanes na, tanga yan, panakikinggan nyo pa yan. Si Luis Roy, putang ina, estapador nga yan, di mo dapat pagkatiwalaan niya. Ay, si Leila de Lima, nakulong nga yan dahil sa drugs, tapos pinakikinggan niya. Alam mo yung mga ganun lang salita, maririnig yun ng 32 million, mapapaano kami, hay, salamat, sumagot din. Hindi yung kami na lang ng kami nakikipag-away sa social media. Hindi naman namin sinusumbat yun. Pero yung kami nakikipag-away, pero gusto rin namin sana na yung ikaw, bilang pinagtatanggol namin yung, ay, salamat. Umano rin, sumuntok din. Gusto namin yung Inday Sara na yung nananapak ng sheriff, ganyan. Yung Inday Sara na nagmumura sa putang ina nyo. Oh, yung mga ganun. Yung Inday Sara na nagsabi na, puta, si Martin Romualdez, si Bongbong Marcos, yung mga ganun. Gusto namin yung ganun na Inday Sara, hindi yung patwitams. Sa dami ng problema ng bayang Pilipinas, hindi namin kailangan ng Inday Sara na tweetams. Ang kailangan namin yung Inday Sara na, totoong Inday Sara na nananapak ng sheriff. Oh, pero pakinggan na ito, opinion ko lang yung, pasensya na ha, baka magalit kayo sa akin. You may disagree with me, you may agree with me, pero ito, yun lang yung laman ng aking puso dahil gusto ko talaga na lumaban si Inday Sara sa mga ito, mga hayop eh. Oh, sige na, pakinggan na rin yung update kay Inday Sara at kay Pangulong Duterte dyan sa Dahig. Sige, salamat ha. Thank you. VP Inday, Yes. welcome back to the Netherlands. Magandang araw po sa inyo. How are you today? Thank you. I wouldn't say I'm happy to be back because of the situation of President Duterte, but I'm happy to see all of you again, and happy springtime sa inyong lahat. I am very well and okay. Thank you, VP. On behalf of the Filipino community all over the world, welcome back and we're glad to see you again. Yes, I'm happy to see first-timers as well. And first-timers in the Netherlands, ma'am, no? Yes. So, We were here actually last year. Yeah. Oh. We bring some cakes. Oh. So birthday si Tatay. Salamat. Hindi kayo first timer. Pag tama palakpan, pag malibanatan na, sinabi, you're first timer here, no? Yes, in Netherlands. Yes, ma'am. Oo, pero nandito po kami ng birthday ni tatay sa Netherlands. Putangin na yan. Bobo yan. Bobo. First time nga. Hindi sinabi, hindi po. Second time. Or third time. Pero hindi po kami taga rito sa Netherlands. Taga ibang lugar po kami. Ano ba naman yan? First time in Netherlands? Yes. Talaga nun, first time in Netherlands. Hindi po, nung birthday. Yes, first time namin sa Netherlands. Pero nung birthday, nandito kami. Saan kayo? Sa Netherlands. Hindi nyo first time sa Netherlands. Parang mga tanga to, And I think malaki din yung celebration nitong nakaraang March 28 para kay President Duterte. So nagpapasalamat din ako sa mga Filipinos overseas na pumunta dito sa Hague noong March 28 para mag-celebrate dito sa Duterte Street and mag-celebrate din dun sa Malidel Park. So thank you sa inyo. Thank you, VP Inday. Next birthday. Yes, we always pray for that. Halos araw-araw yung dasal na sana ay makauwi na si President Duterte. VP Inday. Sobrang mahal ng Thank you, ma'am. magastos, ma'am. VP Inday. Sobrang magastos. Mayroon bang corrupt na ganyan? Meron bang bilyon-bilyon na pumasok sa bangko nila na ganyan? Meron bang... magkano pamasahe dyan? Mahal man talaga yan. Kasi kada punta ni Inday Sara dyan, at least mga 2 million ang ginagastos niyan. Kung ikaw bilyonaryo ka, kurakot ka, mararamdaman mo yung 2 million kada at least 2 months? Hindi. Nakita mo si Inday naka-designer clothes. Nakita mo si Inday may mga fancy jewelry. Nakita mo si Inday nakamamahalin na relo. Simple man lang na itong tao na ito. And itong tao na ito dahil sa kanyang pagtitipid, sumasakay ito ng tram, sumasakay ng tren. Nakita mo na si Inday, pumupunta dyan, may convoy, may bodyguard. So, magastos to para sa kanya. At sinasabi niyo magastos talaga. But we have to be here. Kasi nandito ang tatay namin. We have to go here. Nandito yung mga minamamasyal.
Every day, imaginein mo Monday to Thursday ang bisita dito kay PRD. Monday to Thursday. O so 4 na araw. Kada linggo yung nandito siya. So anong pasyal dyan? Nandiyan yan sila minsan 4 na oras sa isang araw. Tapos start pa ng punta dyan tanghali. So paano namamasyal? To si Claire Castro bobo. Pero ayun nga, nakikita niyo si Inday, very simple lang naman siya, di ba? Paano naging kurakot yan? Samantalang si Luis Tron, dahil mga diamante, mga relos, ang gaganda. Pangit siya, pero ang gaganda ng mga suot niya, si Abante, pastor lang. Pastor, tapos congressman lang, pero ang mamahal ng mga relo, milyon-milyon. Tapos, ito, sinasabi nila na kurakot ito. Ito, sinasabi nila mandarambong. Tingnan mo si Bongbong, tingnan mo si Romualdez, tingnan mo si Zaldico, tingnan mo si Kimbo. Stella Kimbo, tingnan mo si Stella Kimbo, nagtatricycle lang noon. Ngayon, tingnan mo, putang ina niyan. Buong pamilya niya, nang yaman na. Saan ka naman? Kasi ito si Inday Sara, walang maniniwala sa inyo. Bobo na lang ang maniniwala sa inyo na ito si Inday Sara ay nagnakaw ng pera ng taong bayan. How was your visit with PRRD after a while, ma'am, of not seeing him? Okay lang naman. He looks well. He looks healthy. And wala naman siyang mga problema. I suggested na magpa-physiotherapy siya. But he refused na mag-physiotherapy. So, we'll see tomorrow kung makumbinsin natin siya na physiotherapy in lieu of his supposed dapat everyday exercise. Yes. VP, what is your initial reaction when the jurisdiction was established, decided by the appeal chamber, ma'am? Well, I accepted it as it is. Discussion na rin naman namin yon ng mga abogado, no? Now, we don't see any way that the ICC will let go of the case of President Duterte since isa na lang ito sa dalawa na ICC cases, no? So we don't think na they will let this go. Is it the same sentiment, VP, with respect doon sa confirmation of charges? Yes. Okay. Same lang, no? Na this will really go to trial, and the best way to move forward is to prepare for time. VP Inday, the burning question is that how do you maintain such a vibrant and very beautiful vibe amidst all the persecution done to you by your detractors? Siguro... No comment. No, I've always been like this, yes. Even before I was vice president, and hanggang naging vice president ako, and I don't see na magbabago yung disposition ko because of a few problems here and there. Sabi ko nga lagi, di ba noon, na parang ang pinaka problema lang ng isang tao is magkasakit or mamatay because death is the ending, and then disease or sickness is going towards the ending. VP, just to be political also, what is your position? A lot of people, especially individuals na talagang gusto kang ma-impeach, are already spreading statements sa social media or sa mainstream media that you will be impeached and there will be impeachment sa Senate against you. Kung ordinary individuals lang naman yan, like ordinary Filipinos, pabayaan na natin yan, no? Kasi yan naman yung opinion nila, yan naman yung damdamin nila, hindi mo naman mapapago ang nararamdaman ng isang tao. But it is different siguro kapag congressman na yung nagsasabi or senator na yung nagsasabi. Kasi magtatanong ka, bakit sobrang sigurado ka na tapos na ito? Yun, maganda yung sinabi ni Inday. Kung mga individual yan, freedom of expression, kahit sabi mo pa magnanakaw ko, you're just an individual. I mean, hindi na ako dapat that's your freedom of expression. Hindi kita pipigilan sa opinion mo, sa mga sinasabi mo against me, even if paninirang puri na yan, well, ano mo na yan, sa'yo na yan. Pero kapag politiko nagsasalita, congressman, senador, ibig sabihin politika yan. Politika yan. Nasa politika sila. So, mga politiko sila. So, politika yan. So, yan, sasagutin na. Yun nga yung Inday. Dapat sinasagot mo yun. Oo, kasi pinupolitika ka nitong mga to, ginagamit nilang kapangyarihan nila para siraan ka. Dapat bumabawi ka, dapat nagsasalita ka. Huwag kang papayag na ganun-ganun na lang yun. Pumalag ka. Importante yun. Kung, halimbawa, ako, si Boss Dada lang ako, nagsalita ako tungkol sa'yo, huwag mo akong pansinin, okay lang yun. Kasi sino ba naman ako? Para ilababa mo yung level mo sa akin. Pero kung ako, si Boss Dada, na isang politiko nagsalita against you, lahat dapat inaano mo. Sino ba yan? Si Boss Dada, ba't magalit na galit siya sa akin? Ano ba ginawa ko sa kanya? Ano ako ninakaw? Sana galit din siya kay Bongbong Marcos. Sana galit din siya sa mga NPA. Sana galit din siya sa ganito, galit din siya sa ganyan. Bakit ako lang? Pinupolitika kasi ako ng ulol na yan. Huwag ka mag-alala. Pag naging presidente ko ng Pilipinas, ako naman ang mamumulitika sa'yo. Dapat ganun, yung Inday Sara, para magkaalaman. Hindi yung pinababayaan mo silang sirain, babuyin ka ng babuyin. But to ask VP, because Representative Ridon actually even made mention in an interview that you're very clear na talaga that there will be 106 votes which is required for the articles of impeachment na ma-endorse doon sa Senate. Well, hindi ako makakomment sa kanyang mga nalalaman kasi hindi ko alam kung ano yung alam niya.
Okay. VP Inday, just to conclude this interview, VP, no, para siguro jet lag ka pa. Wala, okay lang ako. Okay lang. VP, Natulog ako ng mayos. Okay. Okay, mag-jet lang. VP, what's your message to the undying, unwavering love and support to the former president and to the Duterte family, to you and your siblings as well? Yes, oo. Undying din yung pagpapasalamat sa lahat ng mga kababayan natin. In fact, kanina, as you mentioned, to bring the message to him, sabi mo, hindi kayo susuko. So, pinaabot ko din sa kanya, sabi ko, nagsabi sila na hindi sila susuko. At sabi niya na sumuko na daw kayo. Well, hindi ko alam kung joke yun or hindi. But 100 miles away from him. for PRD, I would take it as a joke. And of course, ako personally, yung lakas ko lang talaga galing talaga sa mga tao. Sa totoo lang, iniwan na siguro ako lahat ng mga kaibigan ko na politiko, pero hindi ako iniwan ng mga kapasayan. So may politics. Yung kami. Ganda nun. Maaaring yung mga politiko na yan, dahil sa pera, iwanan, pero yung mga Pilipino na boboto. Oo, kilala namin kayo, mga putang ina nyo, mga politiko kayo. Hindi namin iiwan tong mga Duterte. Kami yung nakaramdam ng ginhawa sa buhay nung nagkaroon ng Duterte sa gobyerno eh. Hindi kayo, mga hayop kayo. Kaya hindi namin iiwanan tong mga Duterte na to. Kahit wala kaming bayad, kahit magkasubbi na kami, makulong kami, tuloy-tuloy pa rin kami. Kala nyo dire-diretso pa rin kami kahit na sampahan nyo kami ng sandamukal na mga kaso. Ano lang ba yun? Makulong kami ng 3 buwan, 4 na buwan. Sa mga libel, mga mga panggigipit nyo sa amin, okay lang. Hindi naman kami nagdidil ng drugs. Hindi naman kami nag-human trafficking. Hindi naman kami nag-murder. So, hindi kami magstay sa kulungan pang matagalan. Paglabas namin at makulong kami at paglabas namin, putang ina, dire-diretso pa rin kami. Babanat pa rin kami ng babanat sa inyo, mga hayop kayo. Makakapagpahinga lang kami sa kulungan ng mga ilang buwan. Pero sigurado, pagbalik namin, putang ina niyan. Oo, mas matindi ang mga hambalos namin sa inyo. Tandaan niyan. VP, another statement coming from perhaps sentiments by the Filipinos. Are you ready to become the next president of the Philippines? Ba naman tanong yan? Si Alvin magaling man yan. Pero ano naman tanong yun? Are you ready to become the next president? She's always ready. Vice President ng Pilipinas. Being the Vice President of the Philippines, you should always be ready anytime na may mangyaring masama sa presidente. You should always be ready. Ngayon pa nga lang, ready siya sa 2028 pa kaya. Hindi naman yan magdideklara na hindi naman yan magdideklara na siya ay maging presidente ng Pilipinas. Kung hindi siya ready, di ba? Ay nako. Siguro ako, I will rephrase the question. Are you excited to become a president in 2028? Yun. Pero yung ready, she's always been ready. Nung 2022 pa lang, ready na siya maging presidente. Trabaho yun ng vice president na maging presidente ng Pilipinas pag hindi na, wala na sa capacity yung yung presidente. So, the question of, are you ready to become president? That's, for me, a little bit stupid. Siguro, baka nagkamali lang. Dapat ang tanong is, are you excited to become president on 2028? Dapat ganun. Ano sagot? I'm already a presumptive candidate because I declared my intention to run. Ayun. Di yun ang sagot. Ano ba naman kayo? 2022, vice president ako eh. Yun ang trabaho ko eh. Tapos, hindi ako ready. Ngayon pa lang ako magre-ready. Ready na ako. Ano ba yan? Parang tinanong mo, kulay pula ba ang mansanas? Nahawak ko. Kulay pula naman talaga yung hawak mo. Hindi naman green. For the next presidential elections. We can only pray that there will be a presidential elections on 2028 and it will be honest, orderly, and peaceful. Yun, galing. Yun. Yung mga, hindi nyo man tinanong, sinagot na niya. Sabi niya, sana lang magkaroon ng presidential election, sana lang maging honest and true yung mga, kung magkaka-election man, maging honest and true. Ganon. So, are you excited? I'm very excited because I will go after these people whom done, something bad. Whom wronged the Filipino people. I'm really excited. Mga ganun sana. Pero are you ready? Pa naman yun.